Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, hayaan niyo po masyadong lalim, hayaan niyo po akong magpakilala sa pangalang Dayo. Isa po ako sa inyong avid listener na kasalukuyan po ngayong isang OFW. Madalas po akong makarelate sa mga stories nyo sa channel nyo, kaya nais ko rin pong ibahagi ang sa akin. Ito po Kuya E ay tungkol po sa aking kababata. Si Benjo ay masasabi kong best friend ko nung kabataan. Mula elementary hanggang high school, magkasangga kaming dalawa. May mga iba pa nga kaming kaibigan na tipong mga barkada, pero kami talaga ni Benjo ang sanggang dikit na hindi mapaghihiwalay. Dumaan kami sa normal na mga laro ng kabataan at masasabi kong masaya yun. Lalo tunay na kaibigan ang aming samahan. Pero may sikreto kaming dalawa ni Benjo, Kuya E. Nangyari ang una naming karanasan sa isa't isa nang minsan kaming matulog sa likod bahay nila. Yung usapan kasi namin camping sa likuran ng bahay nila, hindi sinipot ng iba naming kasamahan dahil hindi raw pinayagan. Kaming dalawa lamang sa loob ng tent, Kuya E. At madaling araw nang makaramdam ako ng lamig at init sa aking katawan nang dumantay, yumakap sa akin si Benjo. Hindi ko naman pinansin yon dahil magkaibigan kami. Pero sa oras na yon, Kuya E, ay may kung ano akong naramdamang dumampi sa aking likuran. Matigas na bagay na tipong gumagalaw-galaw. Kuya E, doon ko naisip na mukhang ang paps ni Benjo yon. Pero bakit ganon? Tila ba yun naggugumalit? Gising ka pa ba? Tanong sa akin ni Benjo at sagot ko naman ay, oh, harap ka dito. Sabi sa akin ni Benjo. Ako naman ay tipong inis dahil sa antok pa ako. Humarap ako kay Benjo kahit hindi ako mumulat. Kuya E, doon ako nagulat at namulat kasi pagbaling ko ng tingin ay bigla itong humalik sa akin. Mainit na halik ang kanyang pinakawalan. Hindi ko alam, Kuya E, kung ano ba ang aking gagawin. Lalaban ba ako o bibitiw? Pero wari ba ay may sariling desisyon ng aking labi na nooy lumaban na kay Benjo. Mainit ang aking naramdaman noon kahit nga ba may simoy ng lamig, marahil na dulot ng madaling araw, hamog. Kuya E, hindi ko alam bakit nga ba naganap yun pero na-enjoy ko. Magaling si Benjo sa paghalik. Hanggang sa nagdesisyon kaming dalawa na maglaro ng aming paps. Kaming dalawa ni Benjo matapos sa mga naganap ay nagtawanan na lang. Mula noon Kuya E, lagi nang nagaganap sa amin yun. Hanggang sa natigil na yun Kuya E since nag-migrate na. Kasi kami ng pamilya ko sa ibang bansa. Pero ganun man hindi naman natigil ang aming ugnayan bilang magkaibigan. Sa paglipas ng mga taon, nagiging bihira man ang pag-uusap namin ay naging tropa naman kaming tunay. Masaya kami bilang magkaibigan ni Benjo na sa paglipas ng mga taon ay nanatiling magkaibigan. 1 year bago ko mag-graduate sa college ay umuwi pa ako ng Pilipinas. Nagkita pa kami ni Benjo na ginulat ako sa transformation niya. Mamasa lang katawan, criminology ang kurso niya. At walang pinagbago Kuya E. Siguro mas magaling lang at marami nang alam. Yes Kuya E, may nangyari po sa amin. Pero hindi na lang tulad ng dati. May baliktarang numero na nga tinatawag. Sa hinaba ng panahon Kuya E, si Benjo po ang nakauna sa akin. Hindi ko yun pinagsisihan kahit na nga masasabing napadugo niya ang aking likuran. Hindi man ganon kalaki, ngunit may katabaan. Kuya E, sabi ni Benjo sa akin, kahit daw hindi niya gusto yun, para same kami ng experience at sa amin lang sana mangyari yun, ay gawin ko rin sa kanya. Yes, Kuya E, ganun nga ang ginawa ko, ang maka-enter dalagusan din ni Benjo. Yun Kuya E ang aking unang karanasan. Same kami ni Benjo na pinadugo ang isa't isa. Animoy blood compact ang usapan nyo na walang iba na sa aming dalawa. Maliban na lang kung kami mag-aasawa. Years pa ang lumipas Kuya E, nag-asawa at nagkaroon na ng anak si Benjo.
kinuha pa ako ninong. Pero hindi talaga siguro maiwasan yung ganong samahan namin. Kasi niyayaya ako ni Benjo na mag-banding. Nag-hiking kami and camping at nangyari yun, Kuya E. Nangyayari pa rin sa amin. Wala man kaming pinag-usapang relasyon kahit na ako din ay may pamilya na. Alam kong hindi na magbabago yun na may nagaganap sa amin. Nasabi nga namin ay malupit talaga namin na sikreto hanggang ngayon. Kuya E, this year po ay pauwi muli ako at alam ko may magaganap sa amin na ika-enjoy ko. Kasi may usapan talaga kami, Kuya E, na mag-aalat kami na magkasama kahit isang beses man lang kapag umuwi ako. Hanggang dito na lamang po, Kuya E. Dayo talaga naman ang karanasan ni Dayo, no? Anyways, Dayo ba o Dayo? Anyways, maraming salamat sa iyo, Dayo, at sana ay mag-iingat pa rin kayo syempre. Alam niyo naman na may mga sarili-sarili na kayong pamilya. Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.